If you have your Bibles, please get it ready. At tutuloy-tuloy na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. We are now in 2 Samuel. At ito pong 2 Samuel is actually the second half of a second book that was divided into two parts, 1st and 2nd Samuel. Sapagkat sa original manuscript po, they were together, and because they were too long to fit on one scroll, ay pinaghiwalay po sila. And most of 2nd Samuel is a history of the rule of King David. Doon po sa 1st Samuel, ang nakita po natin is the history of the rule of King Saul, at sa 2nd Samuel naman po ay the history of the rule of King David. So parang nahati po sa kanilang dalawa ito. Now, after the death of King Saul, dito po sa chapter 2, makikita po natin the beginning of David's reigning as king. The people of Judah, ito pong tribe na ito, chose David to be their king. And for the next 7 years, David will be the king of Judah, the southern kingdom. Kasi ang nangyari po dito, nung namatay po si Saul, yung pong 10 tribes of Israel, o yung tinatawag na the Northern Kingdom, ay hindi pa rin sila kumilala kay David as king. Ang nangyari po ay yung isa sa mga anak ni Saul, si Ishbosheth, ang siyang kanilang kinilala bilang hari. So it took 7 years bago po si David ay naging king of the entire nation. So dito po makikita po natin, unang-una, I want you to see, basahin po muna natin ang ilang mga talata. Sabi po rito sa 2 Samuel chapter 2, "And it came to pass after this that David inquired of the Lord, saying, Shall I go up into any of the cities of Judah? And the Lord said unto him, Go up. And David said, Whither shall I go up? And the Lord said unto Hebron. So David went up thither, and his two wives also, Ahinoam the Jezreelites, and Abigail, Nabal's wife, the Carmelite. And his men that were with him did David bring up." I like that. "Every man with his household, and they dwelt in the cities of Hebron. And the men of Judah came, and there they anointed David king over the house of Judah. And they told David, saying, that the men of Jabez Gilead were they that buried Saul. And David sent messengers unto the men of Jabez Gilead, and said unto them, Blessed be ye of the Lord, that you have showed this kindness unto your Lord, even unto Saul, and had buried him. And now the Lord show kindness and truth unto you, and I also will requite you this kindness, because you have done these things." So dito po, mga minamahal, makikita natin the early rule of David. The time that he would now be ruling as king. Mga minamahal, sabi po nila, may mga tao daw na habang nasa problema at nasa pagsubok, at talaga namang nasa kalagayan na talagang sinusubok at sinusuri ang kanyang tunay na pagkatao. During those moments that we are in need, hindi daw dyan makikita talaga ang tunay na karakter ng tao. Kasi alam naman natin, pag may problema, yung iba ang bait. Pag may pagsubok,
Yung iba ay mapagpakumbaba. Pagka sila ay may mga pinagdadaanan, parang nandoon talaga sa kanila yung tinatawag nating magandang karakter. Oho. Kaya lamang ang problema ay kapag nakaalis na sila sa problema. Problema pala yun, ano? Yung nakaalis ka na sa problema. O kaya naman sila ay nakaahon na sa kahirapan. Gumanda na ang sitwasyon. Bumuti na ang buhay. Umayos na ang kalagayan. At nakaangat na sa buhay. Dito daw po nakikita ang tunay na karakter ng isang tao. Yung kapag wala na siya mga pinagdadaan ng pagsubok. Yung kapag maayos ng lahat sa kanya at nakatungtong na muli siya sa mataas na kalagayan sa buhay. Dito daw po makikita kung ang isang tao sa panahon ng kanyang pagsubok at mga pinagdaan ng paghihirap, ay nabago ba ang kanyang kalooban o ang pagbabago ba ay pakumbabaw lamang at pagpapaawa lamang para may tumulong sa kanya. Dito po makikita natin, mga minamahal, si David. A man after God's own heart. Wala ho, mga minamahal, na makikita tayo kay King David na nung siya ay nakaangat na at nakatungtong na sa mataas na kalagayan sa kanyang buhay, at siya na ngayon ang hari, at siya na ngayon ang mamamahala, at nasa kanya na ngayon ang kapangyarihan, sasabihin mo, teka, parang nagbago yata si David. Parang yumabang yata. Parang naging bastos yata. Parang naging mapagmataas yata. Parang, di ba? May mga nakikilala ba kayong ganyan? May mga naiisip ba kayong ganyan? Na nung sila ay nangangailangan at sila ay nasa kahirapan at nasa kalagayan na kailangan ang tulong mo, ang bait, ang talaga mapagpakumbaba, ang mapagpahinuhod. Pero nung umangat ang buhay, nakatungtong sa kapangyarihan, nagkaroon ng magandang kalagayan, bigla-biglang nagbago. Hindi lang sa hindi ka na makilala, kung hindi pinagyayabangan ka pa. O baka pwede rin naman na imbis na kilalanin na ikaw ay nakatulong sa kanya, ay para bang ang tingin sa'yo, ikaw pa yung kailangan niyang tulungan at yabangan. Ano pong sinasabi ko? Ang sinasabi ko rito ay sana mapanasa ilalim tayo o mapaangat tayo sa ibabaw. Whatever our circumstances may be. Sabi nga po ni David, sabi nga po ni Apostle Paul, in whatsoever state I am, therewith to be content. Alam nyo, napakalaking bagay po nitong attitude na ito, na kontento po tayo sa ating buhay. To be contented in the Lord. Kasi once na ang contentment ay mawala sa atin, it will show up sa ating character. It will make us, sabi nga po, yung ating magiging ugali at pagkatao hindi magiging maganda sa harapan ng Diyos at kahit sa harapan ng tao. Sabi nga, when God raised the standard of your living, sana ay mas maging bukas ang iyong palad at mas lalo kang maging matulungin sa iyong kapwa. Now here David, dito po sa 2 Samuel chapter 2, makikita natin yung kanyang rise to power. First thing first, makikita po natin how David sought guidance from the Lord. Hindi po nagbago yan. Si David po palaging hinahanap niya ang gabay ng Panginoon.
Now, kung ikaw at ako gusto natin na makaahon sa kalagayan natin, sa anumang pinagdaraanan natin, gusto nating malagpasan ang mga pagsubok natin sa buhay o magtagumpay sa larangan na kung saan tayo po ay gusto nating maging kagamit-gamit sa Panginoon, never fail to ask God for guidance. Ang Diyos po ang dapat natin laging hinihingan at tinitingnan at inaasahan na gagabay sa atin sa ating mga pinagdaraanan. David, a man after God's own heart, always seek guidance from the Lord. Kaibang-kaiba kay King Saul, hindi ba? Kaya nga dumating sa buhay ni King Saul na kinailangan niya pang lumapit sa isang espiritista para lang malaman ang guhit ng kanyang kapalaran. Hindi po natin yan dapat ginagawa, mga kapatid. Huwag ho kayong humanap ng gabay sa mga bituin. Huwag ho kayong humanap ng gabay sa mga bumabasa ng palad. Huwag ho kayong humanap ng gabay sa mga fortune teller o sa kung ano-ano pang mga horoscope na yan o sa kung ano-ano pang mga pong-sui na yan. Humanap po tayo ng gabay sa Panginoon. At kung tayo po ay hahanap ng gabay sa Panginoon, ano po ang sabi ng Bible? The Lord will show us the way. God will lead us. God will guide us. At yung kasabihan po, totoo po ito. Where God leads, He feeds. Where God guides, He provides. Ang sabi po rito ni David, shall I go up into any of the cities of Judah? Ito po'y matapos na ng labanan ng Philistine at ng Israel at namatay na yung kanilang hari. At tiningnan po ito ni David na opportunity para siya ay umuwi na sa kanilang bayan. Kasi wala na si King Saul wala na yung humahanap sa kanyang buhay para paslangin siya. Wala nang banta sa buhay niya. Pero hindi ito karaka-raka ginawa ni David. Sa halip, bago siya humakbang, nagtanong muna siya sa Panginoon. I guess this is where most of us fail most of the times. Nakakalimutan po natin ang sabi sa Bible, sa sulat din ni David, blessed is the man. Ang negative po, that walketh not in the counsel of the ungodly, that standeth not in the way of sinners, that seeketh not the seat of the scornful, that sitteth not in the seat of the scornful. But negative yun, Pastor. Yun po yung mga magagandang negative sa buhay natin. Wag ho tayong, sabi po ron, blessed is the man that walketh not after the counsel of the ungodly. Ibig sabihin, kailangan mo ng gabay, kailangan mo ng sagot sa iyong problema, kailangan mo ng solusyon, kailangan mo ng sasabi sa iyo, magtuturo sa iyo, paano ang pamumuhay, paano ang gagawin mo sa sitwasyon mo. If there's any guidance that you need, if there will be any counsel that you are seeking, wag daw nating hanapin yan sa mga ungodly. Those who do not recognize nor acknowledge God for who God is. Huwag tayong sa kanilang umasa ng guidance. Huwag tayong sa kanilang humingi ng payo. If they are not recognizing Jesus Christ as Lord and their Savior, and if they are not recognizing that there's only one true living God in heaven, huwag sila ang inyong asahan for guidance. Huwag sila ang inyong kuhanan ng magiging batayan sa inyong pamumuhay. A blessed man always seek guidance from the Lord. Now, we are not perfect. Nobody is. Pwedeng magkamali pa rin tayo, pwedeng maisip natin na ito ba ang gabay ng Panginoon, ito ba ang guidance sa Panginoon, and we make a wrong decision, nagkamali tayo, and of course, pagka nagkamali tayo ng decision, we will suffer the consequence of it. It may be painful, it may be hurting, it may be losing a lot sa ating buhay, pero
matututo tayo na mas dumipende at humanap sa Panginoon. Hindi naman natin mape-perfect yun eh. Pero at least, alam ng Panginoon, hinahanap mo ang kanyang gabay. And just as long that you are asking and you are seeking and you are trying to live your life under the guidance of God, ang sabi po ng Bible, to those who will humble themselves before God, He giveth more grace. Kaya nga po, ito si David. Alam naman natin, hindi siya perfecto, no? But because he's always seeking guidance from the Lord is guiding him. Ang sabi po rito ng Bible, and the Lord said unto him, I like that. Kinausap siya ng Panginoon. Ginabayan siya ng Panginoon. And God gave him the word. Alam nyo, naniniwala po tayo ang Diyos natin ay buhay, at naniniwala po tayo ang Diyos natin ay personal. And if we will just communicate and seek His face, ang Diyos po ay hindi po pwedeng hindi tutugon sa atin. He will always show us. He will always guide us. He will do it in many ways. Marami pong kaparaanan ng Diyos. Pero mga minamahal, the best and the most reliable thing when you are seeking God's guidance in your life, huwag po tayong dumipende sa circumstances, huwag po tayong dumipende sa kung ano-anong mga signs and wonders. Dumipende po tayo sa isang bagay, the Word of God. The Word of God. The Lord said unto him. Yan po ang pinaka maganda, mabisa at matatag na pwede nating pagsandigan ng ating buhay. Ang salita ng Diyos. Anong sinabi ng Panginoon? Yun po ang pinahalagahan ni David eh. What the Lord said. At nung sinabi na sa kanya ng Panginoon, sige, humayo ka. At ang tanong ni David ay, saan? You see, this is very important, mga minamahal. We must be in the place where God can bless us. Wherever you go, whatever you do, you must be sure you are in the place where God can bless you. Kaya anong sabi ni David sa Panginoon? Nung sinabi ng Panginoon, sige, humayo ka. Ang sabi ni David, saan? Diba? Kaya nga meron tayong awitin, where will I go? Oh, where will I go? Seeking a comfort for my soul, needing a friend to help me till the end. Where could I go but to the Lord? Ang mga minamahal, tiyakin po natin, yung pupuntahan nating lugar is the place where God can bless us. Dito po ang sabi ng Diyos kay David, unto Hebron. Naalala niyo ba yung Hebron? Naalala niyo pa ba yung Hebron? Yung Hebron po, yung lugar na ipinangako ng Diyos kay Caleb. At sabi ni Caleb kay Joshua, pinangako sa akin ng Panginoon niya nung ako'y 40 years old. Ngayon, 80 years old na ako. At gusto kong yung pinangako ng Diyos sa akin matupad. Now, give me that mountain. At naniniwala ako, bibigyan ako ng tagumpay at i-deliver ng Diyos sa akin yan at matatalo namin ang aming mga kalaban. Give me that mountain. At alam natin ang sabi ng Bible, Hebron, naging dwelling place nitong sina Caleb. Very notable po and historical itong Hebron. At ngayon, dito sa Hebron, pinapupunta ng Diyos si David. So David went up thither. Kasama niya yung kanyang family. At ang sabi po rito, which I like, hindi lamang ang inisip ni David
ay ang kanyang pamilya. Sinama niya din yung mga tao na kasama niyang nakipagbaka, kasama niyang nakipaglaban, at laging nakasuporta sa kanya. David's mighty men. Sabi po sa verse 3, and his men that were with him did David bring up. Amen? Ito po ang malungkot minsan eh. Sama-sama tayo sa hirap, sama-sama tayo sa problema, sama-sama tayo sa pagsubok, tapos nung yung isa ay pinagpala at yung isa ay nakaangat, imbis na isama tayo sa kanyang biyaya at pagpapala, ay iiwanan tayo at para bang hindi na tayo kilala. Who you? Who you ka sa buhay ko? Hindi ko kayo kilala. Nung nakaangat sa buhay, nung gumanda ang buhay, nung nagtagumpay na, nung nagtatamasa na ng pagpapala, yung mga nakasama niya, nung siya'y nagsisimula, nung siya'y baliwala pa, nung siya'y hindi pa nakakaangat sa buhay, nakalimutan niya na. Na para bang ang tingin niya sa kanyang sarili, he's a self-made man. Mga minamahal, tatandaan niyo lagi ito. Hindi ka nakarating sa lugar na kinaronoonan mo ngayon. Hindi ka nakatungtong sa lugar na tinutungtungan mo ngayon on your own. Ang sabi po ng Bible, no man liveth unto himself, nor dieth unto himself. May mga tao po na ginamit ang Diyos. They may not be popular, they may not be as known as you, but you will never reach, you will never achieve, you will never become what you are right now if not for those people whom God used to back you up, to support you. Maaring sila yung mga naging tungtungan mo, maaring sila yung mga naging braso mo, lakas mo. Ang maganda po dito kay David, parang yung katwiran ng mga sundalo ng Amerika when they are in a battle. Alam niyo ba yung katwiran nila? No man left behind. Pag sila ay lulusob, pag sila ay tatakas, pag sila ay makikipaglaban, laging nasa isip nila yon, no man left behind. Kaya sana po sa ating mga buhay, maging ganun din po tayo. Sama-sama tayo sa hirap, sama-sama tayo sa pagsubok, sama-sama tayo nagkikipaglaban. Pag naman pinagpala ka at nakaangat ka, o merong ang biyaya ang Diyos sa iyo, huwag mo namang kalimutan yung mga taong nasa likuran mo, yung mga taong nasa paligid mo, yung mga taong sumuporta sa iyo. Huwag mo namang isipin na narating mo yan dahil sa ang galing mo. Hindi. Narating natin at natungtungan natin kung ano man ang tungtungan natin ngayon, ano man ang kalagayan natin ngayon. Of course, it is God. God is the source. God is the one who bring us up. Pero mga minamahal, let us also realize that there are people who God used to put us where we are right now. And in the case of David, these were his mighty men. So, anong ginawa niya? Nung siya ay gaganda at aangat na ang buhay, hindi niya sinabing, hiwa-hiwalay na tayo ha, kanya-kanya na tayo, bahala na kayo sa buhay nyo. Salamat na lang. Naging bahagi kayo ng buhay ko. Hindi. Ang sabi po, his men that were with him during his time of losses, during his time of tears, during his time of tribulations and trials and heartaches, kasama niya ito sa mga pagluha at pagtakas at kung ano-ano pa, David bring them up with him. Sabi po, every man, sabi po ng Bible, with his household, and they dwelt in the cities of Hebron. Kaya ang saya po nila doon sa Hebron. Dahil sama-sama sila sa kanilang hirap, sama-sama sila sa kanilang pagsubok. Nung si David po ay umangat na at tinaas na ng Diyos, hindi po niya iniwanan yung mga tao. Sinama niya, itinaas niya rin. Ganyan po tayo dapat sa simbahan. Kaya nga po tayo may church, kaya nga po tayo may local church. Alam niyo ba ang purpose ng local church?
Sabi po sa Hebrews chapter 10, verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. May mga tao talagang ganyan ang ugali. Ang mag-iwanan, ang magtalikuran, ang magpabayaan. Pero sabi ng Bible, huwag tayong galon. Huwag nating i-forsake ang isa't isa. Hindi lang naman po yung pagtitipon ang sinasabi dong huwag pabayaan. It's not so much about the church service. It's about the church itself. The people na kasama mo doon. Kaya po tayo dapat nasa church every Sunday. Kaya po tayo dapat nasa church every time that there was gathering. Is because we want to show our support, our love for the people na niligay ng Diyos sa buhay natin. Let us not forsake the assembly. Let us not forsake the time that we are meeting together. Bakit? But sabi po doon, let us not forsake the assembly of ourselves together as the manner of some is. Di ba? Kundi ang sabi doon, but let us provoke one another unto love and to good works. Yun po yung paiigtingin natin. Kaya may local church tayo. Yung pagmamahalan natin, yung pagtutulungan natin, yung pagpapatibay natin sa isa't isa. Sabi nga po ni Apostle Paul sa mga taga-Galatians, di ba? As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto the household of faith. Kaya sa church po, dapat yan, talaga, lagi nating tutulungan ang isa't isa. Lagi nating patitibayin ang isa't isa. Especially your pastor. Baka naman talagang hindi nyo pinababayaan ng isa't isa. Talagang nagtutulungan kayo sa isa't isa. Talagang nag-aangatan kayo sa isa't isa. Pero yung pastor naman, tinatapakan nyo. Yung pastor naman, tinatalikuran nyo. Yung pastor naman, pinababayaan nyo. Huwag naman. Especially on this month of October, we should realize and recognize and remember to appreciate the men of God. Kasi minsan dito nakita natin yung leader, wala siyang pinabayaang member. Sinama niya lahat sa kanyang pagkangat. Pero minsan naman, wala sa leader ang problema, nasa mga member. Nung silang umaangat, iniiwanan ng simbahan. Nung silang umaangat, pinababayaan ng pastor. Nung wala pang mga bagay sa buhay niya, talagang panayang sabi niya, pastor, pag-pray mo ako. Pastor, pag-pray natin yung trabaho ko. Pastor, pag-pray mo yung negosyo ko. Pastor, pag-pray mo yung pamilya ko. Tayong pastor naman, pray ng pray, pray ng pray. Encourage sa'yo, encourage doon. Tapos nung umangat yung buhay mo, umayos, kalimutan mo na ang iglesia mo. Nakalimutan mo na ang pastor mo. So, wag po tayong ganon. Magkaroon po tayo ng ganitong ugali meron si David. I would say not only that David's always seeking guidance from the Lord, but David remained grounded. He remained grounded sa kanyang pamumuhay in the Lord. Sinabi po natin grounded. Paalala ito lagi sa amin ng aming mga magulang. Ano man ang marating mo sa buhay, you stay grounded. Hindi yung para bang nakaangat ka na at mas mataas ka na sa ibang tao. Na para bang ikaw ay lumilipad na at ikaw ay may pakpak na. Sabi ng aking nanay, kahit na anong tayog ng lipad mo, pagkataas-taas man, pag bumagsak ka, sa lupa ka pa rin tatapak. Kaya, you stay grounded. You stay humble. You stay recognizing those people whom God used para ikaw ay makaangat sa buhay. Alright? So, he did not only seek guidance from God, he stayed grounded, si David. And his men that were with him did David bring up. Then sabi po rito sa verse 4, and the men of Judah came. And there, the place where God will bless, there, in Hebron, they anointed David king over the house of Judah. This is very important event. Not only in the life of David, but in the history of Israel. Tandaan po ninyo, sabi po ng Diyos, pinangako ng Diyos sa Davidic Covenant. Yung mga nag-aaral po dyan ng mga tinatawag na covenantal theology.
huwag ho natin kalilimutan, isa sa pinakamahalagang covenant ng Diyos sa tao is God's covenant with David, yung Davidic covenant na tinatawag. Ano ba itong Davidic covenant, Pastor? Ipinangako po ng Diyos kay David that on his throne, lalabas ang magiging tagapagmana ng kanyang kaharian will be the Messiah. Out of David's loins, out of David's kingdom will come out the King of Kings and Lord of Lords, none other than our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah for that. Diba? Sabi po ng Diyos sa kanya your kingdom will have no end. Unlike kay Saul, diba? Kay Saul, sabi ng Diyos, tapos na ang iyong paghahari, tapos na ang iyong pagiging hari, wala nang susunod sa iyo, sa mga anak mo. Pero kay David, exactly opposite. Kung sinabi ng Diyos kay Saul ang cessation ng kanyang rule, kay David, ang sabi niya, your kingdom will have no end. Paano mangyayari na hindi magkakaroon ng katapusan ang kaharian ni David? Kasi may magpapatuloy nito na ang buhay ay hindi temporal, ang buhay ay hindi pang material lang, kundi siya po ay from everlasting to everlasting. And that's none other but our Lord Jesus Christ. Galing po siya sa loins ni David, siya po ang tagapagmana ni David, at siya po ang magpapatuloy ng kaharian ni David. Kaya po ang tawag sa kanya is the Lion of the tribe of Judah. Oh, naintindihan niyo na. Ba't tinawag si Jesus Christ na leon? Dahil siya ay monster? Dahil siya ay ugaling asal hayop? Ba't siya tinawag na Lion of the tribe of Judah? Kasi po, unang-una, the tribe of Judah is the tribe of David. Pangalawa, ito pong Judah, dito unang lumuklok si David as king. At ang king, alam naman natin, yan ang ibinansag sa leon. King of the jungle. Ang hari po ay sumisimbolo sa isang leon. Ang leon po ay sumisimbolo sa isang hari. Kaya po, tinawag si Jesus Christ na the Lion of the tribe of Judah sapagkat siya po yung inaantay, siya po yung ipinropesiya na magiging kahalili, magiging kagaya, at magiging tagapagmana ni David ng kanyang kaharian. Kaya hallelujah po. Sa luklukan ni David ay may magpapatuloy. Kaya po hindi natatapos ang kasaysayan ng history o ang kasaysayan ng kapangyarihan ng bayan ng Israel nung sila ay hinusgahan ng Diyos ng AD 70. Kasi may mga nagsasabi, wala nang Israel ngayon. Burado na sa mundo. Nung AD 70, binura na sila ng Diyos sa mundo. Hinatulan na sila ng Diyos kasi pinatay nila, pinako nila sa krus yung Messiah. Kaya wala na, tapos na. Hindi ho. Kung paano yung Messiah nilibing at nabuhay na mag-ulit, nag-resurrect. Ang pangako ng Diyos sa bayan ng Israel, i-restore ng Diyos ang Israel sa kanyang kapangyarihan. And one day, Jesus Christ will rule as King of Kings and Lord of Lords. Hindi ho sa Amerika, hindi ho sa Australia, hindi ho sa mga first world country ngayon. The Lord Jesus Christ will set up His kingdom sa Israel. That all the nations may know that there is God in Israel. Propesiya po yan, matutupad po yan. Kaya dito po, nagsisimula yung katuparan ng propesiya ng Diyos nung si David po ay naluklok na as King of Judah. Alright? So, they dwelt in the cities of Hebron and David was anointed King of Judah. Sa umagang ito, nais kong itanong sa iyo, sino ang kinikilala mong hari sa buhay mo? Si David po, he was anointed by the men of Judah as king
over the house of Judah. Pag sinabi po noong hari, ang ibig sabihin, He will be over you. He will be ruling over you. Not only in your life, but in your entire household. Kaya po, from this time on, David became the ruler over the household of Judah. At alam niyo, ang unang-unang ginawa ni David as king, is to show his gratefulness to the men who had rescued Saul and his sons. Ang Jabez Gilead. Naalala niyo ito? Yung tinaya nila ang buhay nila para kunin nila yung labi ni King Saul at saka ni Jonathan para hindi naman mapahiya ang bayan ng Israel na yung kanilang hari pinatay, nakasabit doon sa Bethshan. Ang unang-unang ginawa ni David, mababasa niyo po rito, from verse 5, is to show kindness to those people. Hindi lang yung mga taong gumawa ng mabuti sa kanya, kanina sabi natin, he stay grounded. Kundi pati yung mga tao na nagpakita ng kabutihan, hindi lamang sa gumagawa ng mabuti, kundi kahit doon kay King Saul na walang ginawa kundi puro kasamaan. Now, I would like to close the message here. Dahil dito makikita natin, mga minamahal, kindness always pays off. Kindness always pays off. Maging kind po tayo. Hindi lang sa mga taong nakakagawa na mabuti sa atin, kundi kahit doon sa mga, sabi nga ni Jesus Christ, enemies natin. Bless them. Let us be kind. Let us show kindness. Yan po yung i-develop natin sa ating sarili. Maging kind po tayo to everyone. Si David po, yan ang na-develop sa kanya. Hindi lamang siya naging mabait at mabuti doon sa mga taong nakakatulong sa kanya, kung hindi kahit doon sa mga taong naging sagabal at hadlang at tinik sa kanyang tagiliran. Yung sinabi po sa New Testament na not rendering evil for evil or railing for railing, but contrariwise blessing. Talagang si David ipinamuhay yan. He showed kindness. At ang sabi po rito, ginantimpalaan niya yung mga taga Jabez Gilead. Not only that he stayed grounded as a king, but David showed his gratefulness, his gratitude to those people na talaga namang they will risk their lives to do what is right in the sight of God. Kaya mga minamahal, maging grateful po tayo doon sa mga taong hindi lamang nakatulong sa atin, kundi nakatulong sila in propagating the kingdom of God. Hindi po tayo rito nagkokompetensya o naglalaban-laban o nagpapagalingan. What we are doing is the work of God, and whoever is doing the work of God, maging grateful po tayo, maging mapagpasalamat po tayo. Hindi yung ang ipinagpapasalamat lang natin, Lord, salamat po sapagkat may iglesia kami na matatag, matibay at lumalago. Salamat po dahil may pastor kami na talagang ginagamit mo, talagang very mighty sa pangaral ng salita ng Diyos. Let us also realize, hindi lang tayong gumagawa ng gawain ng Diyos. There are other local churches, there are other pastors na sa lahat ng mga dumadaan sa buhay nila, sinisikap nilang maging kagamit-gamit sa Diyos. And let us be thankful for them. Maging mapagpasalamat po tayo sa Diyos, hindi lamang sa biyaya na dakilang ibinibigay niya sa atin, kundi maging sa biyaya na kahit na yung mga tao na nahihirapan at nag-struggle sila, nagpapatuloy silang maging kagamit-gamit sa Diyos. Let us be thankful. Let us be grateful. Let us show our gratitude. Di ba? Kaya ako nagpapasalamat ako sa Panginoon. Hindi lamang dahil meron tayong ganitong Hope Goes On, kundi dahil dito sa Hope Goes On, marami pong mga pastor, nakita natin, nasaksihan natin, yung mga struggle nila sa buhay, nagpapatuloy pa rin sila sa Panginoon. Nakaka-bless, di ba? Na marinig natin dito, yung iba't ibang patotoo at pagpapatuloy at pagsisikap ng mga kapwa manggagawa sa Panginoon, na talaga namang they will keep standing for the Lord to preach the Word of God, despite kung ano man ang kanilang pinagdadaanan sa buhay.
Kaya sabi ko sa inyo, yung mga pastors na nakasama ko rito, nag-reply sa akin while I was away, talagang na-encourage ako sa inyo. I'm very thankful to you dahil alam ko, hindi naman kayo libre sa mga pagsubok eh. May mga pinagdadaanan din kayo, may mga problema din kayo, but you made yourself available for the Lord to preach His Word dahil naniniwala kayo sa ginagawa namin dito sa Hope Goes On. We are here to spread the Word of God. We are here to make people realize there's hope in Jesus Christ. Hindi po walang kabuluhan ang buhay. Kay Kristo may kabuluhan ang buhay. That's why if you are here this morning and you don't know for sure what will happen to your life at kung ikaw ba ay pag namatay sa langit pupunta, trust Jesus Christ as your Savior. He can make a difference in your life. And He can make for sure when you die, sa langit ka pupunta. Salamat po sa mga nakinig and stay faithful. Standing on the promises of God.